Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang. Noong nagreklamo ang mga nanakawan, dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Magandang oras sa inyo, Kagawad Doming. Oh, ganun din sa'yo, kagawad. Naku, baka hindi nyo pa alam ang balita, Kagawad. May namatay na kabarangay natin. Talagang hindi ko alam. Oh, sino naman yan? Si Patrolman Taruco, Kagawad. Ano? Eh, di ba kakalipat niya lang sa nabili niyang bahay ni Tandang Asyong nung nakarang buwan? Oo nga no. Siya pala ang nakabili sa bahay ni Tandang Asyong. You heard it right, Kagawad. Patay na siya. Ha? Eh, anong ikinamatay niya? Nabaril daw eh. Yan ang sabi ng asawa ko na nakarinig sa usap-usapan doon sa tindahan ni Tandang Gorya. Narinig na usap-usapan. Baka fake yan. Alam mo naman sa panahong ito maraming fake news. Hindi, Kagawad. Talagang patay na si Patrolman Taruco. Sa bagay, anong magagawa natin kung talagang patay na siya? Hintayin na lang yung asawa. Siya na mismo ang magbabalita sa atin. Sigurado. Pupunta dito yung asawa. Wala daw kakayan yung sweldo ng namatay. At tamang-tama lang na sa kanilang pamumuhay yung naiwan ng pamilya. Ganun ba? At sabi pa ng iba, inutang daw niya yung pinambili ng bahay ni Tandang Asyong. Kaya gipit daw yung pamilya. Paano ngayon, patay na? Sino ang magbabayad ng inutang? Naku, baka malaki ang interes. Oo nga no. Makikidalamhati tayo sa mga namatayan na pamilya. Makikiramay tayo, kagawad. Hintayin lang natin sila dito sa barangay hall. Mapipilitan na libre ang serbisyo ng funeral home, Doming. Depende yan. Baka may makolektang abuloy. Meron naman siguro. Oo, gagawa ako ng solicitation letter. Palagay ko naman magbibigay ng abuloy ang ating mga kabarangay. Sa bagay, nakasanayan na yan noon pa man. Basta may namatay sa lugar natin, hihingi tayo ng tulong sa kanila. Kung sakaling may matitira sa abuloy,
Maaring yun na ang pambayad sa serbisyo ng punerarya. Paano kung wala? Zero balance. Ibig bang sabihin nun, itutulong na rin natin sa kanila? Oo. Parang ganun na yun. Ay, naantok na ako, Rosa. Uwi na tayo. Sige, hindi bali at nakausap ko na si Kagawad Balong na magmamaneho dun sa sasakyan at hihahatid tayo sa bahay. Mabuti kung ganun. Hindi ko kaya ang magmaneho sa gabi. Kasi sisilaw ako sa mga ilaw sa kalsada. May pagtutulugan naman dito kung gusto mo. Ikaw kung gusto mo, dito na lang tayo matulog. Tinatanong nga kita. Sige. Baaga na lang akong uuwi sa atin bukas. Ay, ikaw na lang ang maiwan dito sa punerarya. Mahimbing na ang tulog ni Rosa. Samantalang ako, alina pa ako hikab ng hikab. Hindi ako makatulog. Dahil ba sa nandito kami sa punerarya? May nakalaan naman na pwedeng higaan dito. Yung morgue, nasa basement naman. Sana makatulog na ako. Oras na matrasado akong matulog. Sigurado, hindi ako magigising ng maaga bukas. Ipipikit ko na ang aking mga mata para makatulog na ako. Kahit papano, nailibing na rin ang bangkay ni Patrolman Taruco, Chairman. Oo, may konti ring nakulikta na buloy. Kaya hindi libre ang serbisyo ng punerarya. Maraming tumulong, Chairman. Siyempre, mas gusto nilang magbigay ng abuloy kisa sila ang bigyan ng abuloy. Ay mahirap yun. Opo naman. Mabuti kung yan ang mindset ng mga tao. Masarap ang mabuhay dito sa ibabaw ng mundo, Chairman. May mga tao ring gusto nang mamatay dahil sa hirap ng buhay. Iba't ibang klaseng problema. Yun yung mga taong depressed na sa buhay, Chairman. They already forgotten the Lord. Yes, of course. Ay, nako. Oo, karamihan na ngayon ay ganyan. Yung ayaw na nilang mabuhay. Ayaw nang kumain ng kanin. Nagpapatiwakal. Malaking kasalanan yun. Tama po, Chairman. Sandali lang. Tumatawag si Sufeng. Hello, Sufeng. Bakit? Napatawag ka? Miss mo na ba ako? Ay, nako, Gusteng. Andyan ka na ba sa barangay hall ngayon? Oo. Nag-uusap kaming dalawa ni Kagawad Balong. Bakit? Nako, damay-damay na. Nasusunog ang bahay nila Patrolman Taruco. Ano? Nasusunog? Naku, Oo. napakamalas naman niya. Kalilibing lang. Paano nangyari yan? Ay, Saan nagmula? huwag ka nang magtanong. Kung saan galing ang apoy, tumawag ka ng bumbero. Dali! Oo, saglit. Sandali lang. Kausap pa kita. Paano akong tatawag ng bombero? Naku, pinatay na ang cellphone niya. Ay, naku talaga. Chairman, bakit daw po? Nasusunog lang naman ang bahay ni Patrolman Taruco. Nasusunog daw ang bahay niya. Ano? Tawagin mo ang ibang kagawad. Mauna na kayo doon. Tatawag lang ako ng bombero. Sunod na ako.
Mabuti na lang walang namatay sa sunog. May namatay, kaya lang bago nangyari ang sunog. Ay, paano kaya ito? 5 bahay ang natupog ng apoy. Paano naman? Dikit-dikit kasi ang bahay. Mabilis kumalat ang apoy. Lalo na, light materials ang mga kabahayan. Problema ngayon kung saan sila lilipat. Ay, oo nga. Kikiramay tayo sa mga nasunugan. Oo, kagawad. Dapat lang. Barangay officials pa naman tayong naturingan. May naisip ako. Di ba, Rosa, walang nakaratay na bangkay doon sa punerarya? Ano ngayon? Doon sila lilipat? Oo. Total, maluwag naman yung chapel na pagtutulugan nila kahit ngayon lang. Ha? Sige na, pumayag ka na. Sandali. Itatawag ko kina inay kung ano ang masasabi nila. Tiis-tiis lang muna kayo, mga kapatid, ha? Dito muna kayo pansamantala sa aming punerarya. Kaya lang, maraming kabaong dito. Huwag kayong mag-alala. Tignan natin kung may bakanting kwarto sa paaralan. Pwede kayo doon. Ay, walang problema, Maring Rosa. Ang importante, may malipatan kami, matutulugan, ganun. Sa bagay. Ay, kung bakit kasi. Marami silang dinideliver na kabaong ngayon. Nagkataon naman. Kaya maliit na lang ang espasyo. Mabuti pa kayo. Kahit papaano, may hanap buhay. Kahit na may nagsasabi sa inyo na pinapanalangin nyo daw na sana maraming mamatay para kumita kayo. Hindi rin kayo naaapektuhan. Noong una, ayaw nila inay Soping ang klase ng negosyong ito. Ganon din kay Itay. Alam mo na, siya ang barangay chairman. Baka daw ito ang dahilan para siya ay matalo sa pangangampanya. Pero nation pa naman ang panahon ngayon ng eleksyon. Kahit last term na niya. Mabait kasi si chairman. Sila ni Nanay Sofing. At saka, kapag may namatay na walang kakayang magbayad ng serbisyo ng punerarya, libre. Yun nga eh. Hindi natin masasabing itong punerarya ninyo ang dahilan ng pagkatalo niya. Kundi ito ang nagbibigay swerte sa kanya. Kahit papano, nakakatulong din kami sa pamamagitan nitong negosyo namin. Baka hindi ko na kayo may hatid sa eskwelahan. Hapon na kasi. Ay, oo nga, ano? Mga kasama, kung gusto nyo, dito na lang tayo. Pwede kaya, Maring Rosa? Dito na lang kami. Hindi na doon sa eskwelahan. Ano? Kumusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? Dito muna kayo sa punerarya, ha? Ay, Oo, naman, chairman. Hindi Mas muna kami mabuti, hindi lilipat na sa lang kami paaralan. lilipat sa school. Pero may pasok pa ang mga bata. Kaya tis-tis muna kayo dito. Tika, parang naayos ang mga kabaong ah. Iniayos nyo ba? Ginawa nyo ng mga upuan ah. Ay, oo, chairman. Kagaya ng nakikita ninyo, bawat kabaong ay may nagbabantay. Tinapatan ng bawat isa yung mga kabaong. Baka agawin daw ng iba. Ay, ginawa kasing higaan pagsapit ng gabi, chairman. Ano? Bakit ginawang upuan na yung iba? Masisira na yan. Huwag niyong isipin na kabaong ang mga yan, chairman. Ay, isipin na lang namin, upuan yan. Ha? Matutulog na lang sila kapag inaantok na sila. Kanya-kanyang pwesto. Ano? Diyan sa kabaong sila matutulog? Opo, chairman. Maganda nga dito. Kaya wag na kaming lilipat. Maganda ang higaan, malambot. Wala kaming katabi. Solo flight namin. Pero wala bang good for to? Para sa aming mag-asawa? Ha? Grabe ka naman.
May bibili pa kaya sa mga kabaong na yan, pinaghigaan na ng mga nasunugan. Bakit? Makakareklamo pa ba yung patay? Sa bagay, tama ka dyan. Hindi na niya makikita kasi bangkay na siya. Maganda talaga ang nangyayari. Anong kinaganda, Perma, sa sinabi mo? Ay, tinatawag niyo akong Perma? Ay, gusto ko yan. Ay, Perma ba ang sinabi kong pangalan mo? Ay, Pima pala. Nadagdagan ko ng letra R. Ano ba yan? Okay lang yan. Kaso, kapag tatanggap na ako ng sahod ko sa tupad, malilito yung magbibigay. Kasi Pima ang tunay kong pangalan. Yan kasi ang nakasanayan ko. Perma. Pero kung minsan, nakakalimutan ko nga eh. Pima ang pangalan ko. Ay, ulyanin na rin ako. Pati pirma ko hindi ko matandaan. Kaya kung minsan, kinokopya ko yung pirma ko noong sumahod ako sa unang tupad na natanggap ko. Para may ebidensya na nagtrabaho ako. Pero kung sumahod ka na, hindi ka naman nagtrabaho, ay hindi pwede yan. Nagpapasalamat ako dahil may pambili ako ng bigas sa tupad na ito. Dapat huwag nyo nang palakihin ang isyo. Maganda ang ginawa nilang yun. Yung mga walang trabaho na magulang ay nakikinabang, naglilinis sila sa kalye. Oo nga eh. Ay, kumusta naman yung mga lumipat sa punerarya? May mga dumating na tulong galing sa bayan. Dineliberan nila ng mga materyales, yung mga nasunugan, para makagawa sila ng panibagong bahay nila. Mabuti naman. Nag-aksyon kaagad si Mayor. Maraming tulong ang dumating. Ano, dito na lang tayo ba matutulog sa punerarya? Ikaw ang bahala. Maraming dapat ayusin dito. Umalis na yung mga nasunugan ng bahay. Tingnan mo yung mga kabaong nagkalat. Hindi na nila ibinalik sa dating pwesto. Iniwan na lang, nakatiwangwang. Oo nga eh. Hindi pa binalik yung iba sa morgue. Dito na lang tayo matutulog? Sigurado ka? O di matulog na tayo dito. Yan lang pala ay walang problema. Mabuti na lang kamo at nabili natin ng mura ang mga kabaong na yan. Bakit kaya bininta sa atin ng mura? Bakit hindi mo ba narinig yung sinabi nung pinagtanungan ko noon? Anong sinabi sa'yo? Nagsara na daw yung punerarya na yun. Namatay na yung may-ari. Ganun ba? Hindi mo ba nakita? Tauhan nila yung nag-deliver dito. Ganun ba? Oo, hindi mo ba nakita? Tauhan nila yung nag-deliver dito noon. Marahil, karagdagan yun ng sahod nila o kaya bonus nila yung binayad natin. Sa bagay nga. Kahit ano pa yan. Basta mahalaga, nabili natin sa murang halaga ang ibang kabaong. At sa pamagitan ng mga kabaong na yan, nandito at nailigtas natin ang mga nasunugan. Oo, malaking tulong sa kanila yun. Ginusto naman nilang matulog na lang dito. Piruhin mo, 5 pamilya ang nasunugan. Hindi sila nagkasya dito kung tutuusin. Kaya lang, yung iba natulog na lang sa kabaong. Ay, naku. Diyan makikita kung paano kahirap ang panahon. Huwag ka nang mag-inarte. Ang mahalaga, ligtas ka. Sige na,
ihanda mo na ang paghigaan natin na kabaong. Ikaw lang higa sa kabaong. Yay. Ah, ano yun? Napakalamig na hangin ang dumampi sa aking mukha. Talagang ganyan kapag sumapit na ang gabi. Malamig ang simoy ng hangin. Ay, ang sabi ko kay Suping, hindi ako natatakot. Bakit ganito ang aking nararamdaman? Oh, hindi ka pa ba inaantok? Alis na ako dito. Punta na ako sa tinutulugan namin ni Rosa. Ako rin, hindi ako dalawin ng antok kahit nakahiga na ako. Niloloko mo naman ako. Ang sabi mo, hindi kay naantok. Pero hikab ng hikab ka naman dyan. Ay, oo nga pala ano. Sige, matulog na. Matulog ka na dyan. Punta na ako doon sa tulugan namin ni Rosa. Hmm. Pahala ka na dyan sa kabaong mo. Ano ba yan? Iniwan ako rito ni Suping. Ano yun? Tika. May nakapa ako. Parang may nakapa akong matigas. Ano yun? Parang nadaganan ko. O may nagparamdam sa akin. Wala namang ibang tao dito kundi kami lang ni Suping. Bahala na. Naku. Talagang ayaw niya akong pahigain dito. Parang tinutulak niya. Parang may nanuntok pa sa likod ko. Walang hiya ka, Gusteng. Kabaong ko ito. Ha? Bakit dito ka humiga? May nagsalita. Nasaan yun? Hoy! Sino ka ba? Hindi mo ba ako nakikita? Ha? Sa bagay, isa na akong kalansay. Pero, nakikita mo pa ang aking bungo. Ano? Ay, naku. May bungo dito. Nagsasalita. May bungo dito. Ibalik mo sa amin ang aming mga kabaong. Ha? Ninakaw nila. Ikaw naman, sinamantala mo ang pagkakataong binili mo ang murang halaga. Ha? Layuan niyo ako. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Sinamantala mong binili sa murang halaga ang mga ninakaw na kabaong. Ha? Ide-demanda ka namin. Ha? Naku. Layuan niyo ako. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Hindi ko alam yan! Nanakawan ng kabaong. Ay, anong klaseng panaginip yun? Diyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Doming Pwede Lahat. Inihahandog sa inyo ang #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.